Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay maingatan nawa po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Finally, sumagot po ang ombudsman tungkol po doon sa 10 araw na dapat sagutin po ng mga akusado doon po sa ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para po ipatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Mga kababayan, ano po ang sagot ng ombudsman? Binibigyan na naman po ng dagdag extension mga katambay. Dagdag panahon. Napaka-special po ng gobyerno mga kababayan. Samantalang ang dating Pangulong Duterte naghihirap doon. Hindi makakuha ng tamang hustisya sa ating bansa. Nakita nyo po, isang matanda na naglingkod ang dating Pangulong Duterte, pero yung justice system natin na napaka-importante na malaman ng taong bayan, lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa sa kanya na illegal, walang proseso ng batas. Hindi siya nakakuha ng due process, hindi man lang siya nakatikim ng paglilitis sa ating bansa. Pero ito pong inaasahan ni dating Pangulong Duterte na magbibigay ng katotohanan. Ilalabas ang katotohanan. Ang Ombudsman, ang Korte Suprema ay nananatiling ganito ang kanilang mga desisyon. Dito sa napaka-importante mga kababayan. Bakit kaya? Yan po malaki natin tanong. Bakit kaya hirap na hirap sila pagka ang gobyerno na ang nalalagay sa alanganin at issue na unbelievable mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Binigyan ng Ombudsman ng mas mahaba pang panahon ng Department of Justice o DOJ para magsumite ng counter affidavits sa mga isinampang reklamo kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na kautusan na may petsang June 18, dapat makapagpasa ng kanilang sagot sina Prosecutor General Richard Anthony Fadulion at Justice Undersecretary Nicolas Felix T. sa complaints ni Senator Amy Marcos sa June 27. Nakasaad din sa order na bilang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations, binibigyan si Senator Marcos ng 10 araw mula sa pagtanggap ng mga counter affidavit ni Fadulion at T upang maghain ng pinagsama-samang tugon sa lahat ng mga counter affidavit ng mga respondent. Grabe na mga tambay, napaka-special. Pangatlo na po ito. Pangatlo na po ito na extension o dagdag palugit. Di po ba? Nung una po, 10 araw. Tapos nagsalita po ang DOJ na humihingi pa sila ng palugit. Napagbigyan pa rin. Ngayon, another palugit na naman mga tambay. Ibang klase po. Kaya po lalabas ito, mga kabayan, palakasan system. Hindi kaya. Pagka po ang mahirap, ang nagkasala, diretso po sa kulungan. Wala nang mga palakasan. Wala nang mga delay-delayment. Wala nang palupalugit. Mga kababayan, ibang klase, no? Pagka mahirap, ang batas natin ay pang mahirap lang po ba? At yung sinasabing ang batas po ba natin ay para lamang sa mga kalaban sa gobyerno, iiral ang batas. Pero pagka yung gobyerno na ang kailangan litisin at panagutin sa batas, ganito po ang mararanasan natin. Ganito po makikita natin. Ibang klase po yata ang ating gobyerno ngayon. Ang gobyerno natin ngayon ay walang pagkakamali. Pagka sa kanila ay wala silang nilalabag na pagkakamali. Ganun po ba? Ano na po nangyayari sa ating justice system? Ano na po? Lalo sa Korte Suprema, ganun din po. Hanggang ngayon, wala pa rin po nilalabas na desisyon ang Korte Suprema sa mga isinampang petisyon ng pamilya Duterte. Dito po sa ginawa pong pag-aresto, illegal na pag-aresto, walang due process. Ang lumalabas nga diyan kidnapping di ba? Sa mga investigasyon. Yan, pati ang Senado. Ano po ang aasahan natin sa ganitong gobyerno? Sige nga. Dating pangulo, dating prosecutor, abogado din.
hindi makakuha ng mabilis na proseso, yung tamang desisyon. Ilang buwan na? Marso naganap. Anong petsa na tayo ngayon? June. Hindi makapaglabas. Hindi makapaglabas ng desisyon. Pati ang Korte Suprema natin. Tapos ganito lang po. Ano to? Delay? Para pag-upo ng bagong ombudsman? Malapit na po magretiro ito eh. Kailan po matututukan pa yan? Wala na sa posisyon. Retirado na ang isang ombudsman Martires. Samantalang pagdating sa mga issue ng Duterte, kay bibilis nilang aksyonan. Ganun po ba? At ang mabilis na aksyon ng gobyerno pagdating sa mga Duterte, mapakabilis ipatapon. Antimano, patapon agad. Walang korte. Samantalang paghihingi ka na ng desisyon kung tama ang ginawa ng gobyerno, ganito, puro panahon, dagdag panahon. Samantalang yung dating Pangulong Duterte, humihingi ng hustisya sa ating bansa, ni hindi ka malang makakuha ng hustisya sa sarili mong bansa. Tapos, doon sa walang jurisdiction sa'yo, ICC, doon ka binibigyan ng parusa, na wala ka naman nakuhang hustisya sa bansa mo, at hindi ka kailanman sinampahan ng mga kaso sa bansa mo, tapos doon ka nila ipatatapon, walang jurisdiction sa'yo. Tapos yung mismong bansa mo, pinagtrabahuhan mo, buong buhay mo, naglingkod ka. Magmula no ikaw ay naging vice alkalde, naging mayor, naging congressman, naging presidente ng bansa. Ito lang ang maibibigay mo. Humihingi ng katarungan ang taong bayan. Humihingi ng katarungan ng pamilya Duterte. Humihingi ng katarungan ng dating Pangulong Duterte. Ano na? Di po ba may sarili tayong judicial? Meron tayong batas. Bakit yung batas napakahirap natin ibigay sa dating Pangulong Duterte, yung batas? Bakit ayaw natin desisyonan? At yung mga tao na involved, bakit ganito? Special treatment? Ganun po ba? Sasagutin mo lang affidavit? Napakabilis. Di po ba? Napakabilis niyan para sagutin mo. Bakit hindi nila masagot? Bakit? May pinagtatakpan po ba? Totoo ba ang ginawa nila? Totoo ba na lumabag sila sa batas? Sa proseso ng batas kay dating Pangulong Duterte? Dahil hindi nila dinala sa lower court, dinala nila saan? Sa kampo. Doon po ba? Doon nila dinala sa kampo nila. At hindi na nila pinalabas. Sinecurity na nila ng mga kasundaluhan at kapulisan. Ganun po ba? Yung po ba tamang proseso ng batas? Kaya hirap na hirap po. Hirap na hirap patunayan ng DOJ na tama ang ginawa nila. Na napakabilis nilang ipatapon, ipamigay ang dating Pangulong Duterte. Dating presidente, dating prosecutor, dating lingkod bayan na napakahabang panahon. Hindi po ba? At naging prosecutor din, katulad ninyo. Di po ba? Naging judge din siya, katulad ninyo. Pero hindi nyo mabigyan man lang nakatarungan yung ginawa sa dating Pangulong Duterte. Bakit po ba? Kasama na rin po ba kayo sa namumulitika? Nagtatanong lang si Kamanong. Ito po ba? Dahil malapit na kayong magretiro, kailangan puro special na? Dahil ayaw nyo mabigyan kayo kung ang desisyon na tama ang ibibigay ninyo? Baka ma-pressure kayo? Hindi kaya? Magka-problema ang inyong retirement? Hindi kaya? Nakakalungkot lang po mga katambay. Kahit tagal-tagal natin naghintay. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Naghihintay ang mahigit majority ng Pilipino, mga OFW, iniintay natin yung desisyon. Di po ba? Ng Korte Suprema, ng Ombudsman, para makakuha naman ng katarungan ng dating Pangulong Duterte. Napakadali mong tanggapin kung totoo ang ginawa nila. Kung tamang proseso ang ginawa nila. Di po ba? Kahit papaano, alam ng Pilipino na
ang bansa natin ay hindi lumabag sa proseso ng batas. Di po ba? Kahit man lang yung proseso ng batas na sunod. Di po ba? Dahil nga talagang gustong-gusto nila ipatapon yan. Di po ba? Kaya nga lang, nagkakaroon po ng sabwatan. Hindi kaya? Talagang planado. Ngayon, lumalabas po talaga pong masama ang ginawa pala nila sa dating Pangulong Duterte. Pagka ganito po, laging delay tactic, puro po sinasabi nga bigyan pa ng mahabang panahon. Ano po ibig sabihin yan? Di po ba? Ibig sabihin yan, mali ang ginawa nila. Kung tama ang ginawa nila, napakabilis pong patunayan yan. Di po ba? Di po ba ganun yun? Pagka ikaw nagsisinungaling, napakarami mong alibay. Pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, napakabilis mong patotohanan ito dahil totoo. Dito po sa nangyayari nito, nakikita po natin, puro alibay, puro delayed. Di po ba? Nakita niyo po yun? Ano ibig sabihin nito? Meron silang ginawang kabalbalan, anomalya. Ayaw nilang mabulgar. Di po ba? Ayaw nilang ito ay malaman ng taong bayan yung ginawa nila. Kaya nga pilit nilang pinagtatakpan. Dinadala nila sa mga sari-saring issue. Di po ba? Lalo ang DOJ. Ayaw nilang mabuksan tong issue na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga tutok na tutok sila sa iba. Yan ang laging laman ng balita. Saan? Kay Roque. Kay Tony Roque. Tutok na tutok sila. Nakita niyo po yun? Dinadala nila ron. Tutok na tutok sila sa impeachment. Di po ba yung mga issue na sa kanila dapat buksan ang issue? Di po ba? Dahil gobyerno. Pero mismo kapwa gobyerno, mga kabayan, nakakakuha sila ng ganitong, special treatment. Ibang klase ang ating bansa. Kaya po ang ating bansa ay hindi kailanman yata asenso pagka ganito po ang justice system natin. Pangmayaman lang po. Pagka mayaman ka, may kapangyarihan ka, may power ka, hindi iiral ang batas yata sa iyo ng mabilis. Kung makulong ka man, special pa rin. Di po ba? Samantalang mahirap, magnakaw ka lang ng mangga sa kapitbahay mo, diretso ka sa kulungan. Di po ba? Magnakaw ka lang. Yung mga kaubayan natin, masama po magnakaw, di ba? Masama po yan. Magnakaw ka lang, mag-snatch ka lang. Halimbawa, example, mag-snatch ka lang. Di ba? Ng 1,000 piso. Nakapagnakaw ka ng 1,000 piso. Binubuno mo yung kaso mo. Kulong ka. Di po ba? Samantalang mga politiko, nagnanakaw ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon, trilyon ang ninanakaw nila di umano. Malayang-malaya. Nakangisi pa na para mabuhaya. Hindi kaya. At dumadami pa ang ari-arian. Pero mga magnanakaw ito, di umano. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Pag ikaw ay mayaman, may kapangyarihan, politiko, exempted ka sa pagnanakaw. Hindi kaya? Exempted ka. Lalong-lalo na, pagka pati sa bisyo ng droga, ng pulburon, exempted ka. 1 dali ka lang makukulong. Pagka ang iyong kaalyado na ang naupo, malaya ka na. Burado na ang kaso mo. Hindi kaya? Ganyan po ang sistema ng ating bansa. Kaya dito po, nakakalungkot lang po na ang ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte. Talaga pong grabe po ang ginawa po nilang kampi-kampi. Pinagkampi-kampihan po yata talaga nila ang pamilya Duterte na para ito'y pabagsakin. Mismo pati po yata ang ating korte, ang ating inaasahan, ang kaisa-isa na aasahan po ng taong bayan na makakuha po ng katarungan, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Ay ganito pa po ang mababalitaan natin.
Ganito pa po ang makikita natin sistema. Sa Ombudsman, sa Korte Suprema na napakatagal nilang magdesisyon, lalong-lalo po ito. Proseso pa lang ito, ha? Proseso pa lang. Wala pang kasong isinasampa rito. Proseso pa lang. Delayment na. Nakita niyo po yun? Kaya nakakalungkot. Ang dating Pangulong Duterte ay pahina ng pahina. May edad na. Talagang ang gobyerno pala natin talaga. Huwag naman sana. Ang gobyerno pala natin talaga ang kikitil sa dating Pangulong Duterte. Pagka ganito po ang ginagawa nilang hustisya sa dating Pangulong Duterte. Pilit po nilang pinagtatagal. Di po ba? Kasi pagka lumabas po lahat ang katotohanan, dahil totoo dahil 100% mali sila. Kasi kung tama sila, matagal na nilang ginawa yan. Ipagtanggol ng kanilang sarili ng dokumentado na wala silang nilabag na batas. Di po ba? Kung totoo sila. Kaya nga lang, hindi nga totoo kasi puro delayment ang ginagawa nila. Paano magiging totoo yan? Kasi kung yan po ay lumalabas ang katotohanan at matagal na po inilabas ng Korte Suprema at ng Ombudsman ang ginawa nila na paglabag sa proseso ng batas kay dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo hindi walang karapatan? Wala na po karapatan sila. Lalong-lalo ICC, pababalikin po yan. Dahil mali ang ginawa nilang proseso para ihatid. Dalin si dating Pangulong Duterte sa ICC, sa Netherlands, sa The Hague. Mali! Lalo silang mapupulaan sa buong mundo. Babatikusin ng ICC lalo. Dahil tumatanggap sila na sinasabi nila akusado na mismo yung bansa ay pinupolitika lang pala. Politika. Di po ba? Di po ba lumalabas ito? Sobrang pamumulitika. Demolition. Di po ba? Yan po ang totoo dyan Kaya hindi nila mailabas-labas. Hindi nila mailabas-labas ang totoong nangyari, ang totoo. Ang pinakatotoo, ayaw nilang ilabas. Pinipigil nila. Hindi kaya. Delayed. Para yung dating Pangulong Duterte magtagal doon sa ICC. Di po ba? Dahil yung hustisya hindi makuha dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Di po ba? Kaya lumalabas, tama na litisin si dating Pangulong Duterte sa ICC. Dahil walang ginawang paglabag ang ating bansa. Di po ba? Yan ang lumalabas dyan Kaya inuusig si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil tama ang bansa natin, tama ang proseso. Di po ba? Kaya nga hindi nila maipalabas. Kasi pag inilabas nila, maraming problema po ang aabutin nila, lalong-lalo sa Pilipino, lalo sa atin. Isang damukal na batikos ang mangyayari sa kanila. Saka, lahat po ng involved dyan, mga kababayan, kailangan po managot sa batas. At lalong-lalo po, yung na-appoint na PNP chief, mga kababayan, babatikusin po yan ng Pilipino. Bakit ka na-appoint? Labag sa batas ang ginawa mong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Wala kang karapatan maging PNP chief. Di po ba? Dahil yung ginawa mo, pagtitraidor yon, paghuhudas, pagtataksil sa dating commander-in-chief mo. Tapos ngayon, binigyan ka pa ng reward? Di kaya? Naging PNP chief ka pa? Unbelievable. Kaya dito po sa nakikita natin, nagtatakipan po yata, mga kabayan. Meron po yata dito talagang matindi. Matindi po talaga. Matindi ang politika sa ating bansa. Grabe, mukhang ginagamit po talaga lahat yata ng asset ng bansa. Lahat para lang dito sa pamumulitika nila. Pagpapabagsak, demolition. Di po ba? Hindi na po tayo magtataka. Kaya po ito pong hinihingi ng katarungan at humihingi rin tayo ng katarungan na gusto nating matuldukan na ito.
at lumabas ang katotohanan, mukhang malabo po pala. Malabo, mga kabayan. Dahil nga po, paano ko po nasasabing malabo? Magre-retiro na po ito eh. Paano po yung papalit na bagong ombudsman? Sige nga. Uupuan na naman. Kaya malabo makakuha ng katarungan yata ang dating Pangulong Duterte sa ombudsman at sa Korte Suprema. Hindi kaya. Ibang klase, no? Mas mabagal pa sa pagong ang ating hustisya sa ating bansa. Dating Pangulo ka na. Ganito pa po ang nakukuha mo nga, hustisya. Ubod ng bagal. Dating Pangulo ka pa. Di lalo na. Kung ordinaryo tayong tao, mahirap, mga kababayan, anong hustisya makukuha mo? Nada. Kaya, unbelievable. Kaya po pala ganito ang nangyayari sa ating bansa nung pumasok ang binagoong Pilipinas. Walang nakitang pagkakamali, walang nakitang korupsyon, walang nakitang paglabag sa batas. Ang ating ombudsman yata at ang ating Korte Suprema, pati po yung 2025 national budget, inupuan na rin po yata, mga kabayan. Nakita niyo po yung PhilHealth at napakarami pa na issue ng korupsyon ay mukha po yatang tinulugan na, mga kababayan. Ibang klase po ang ating justice system, ang ating judicial. Ano na po kaya ang nangyayari sa atin, mga kababayan? Hanggang kailan kaya tayo magtitiis? Nakita niyo po, lahat po, pati po ang men in uniform natin, hindi naman po lahat, nagamit na rin po yata sa kawalanghiyaan nila, di umano. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, nakakalungkot na balita. Ang tagal na po natin hinihintay. Counter affidavit pa lang po ay pinagtatagal na po. Di ba? Counter pa lang. Wala pang kaso na sinasampa sa kanila. Pero hindi po nila maibigay sa tamang oras na ibinigay ng ombudsman. Tapos ang ombudsman, pinagbibigyan lahat ang request ng gobyerno. Unbelievable. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa ating mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa ating pong mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat po. Shoutout po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at maingatan po kayo sa inyong pong mga paggawa. Maraming salamat po sa mga biyaya. At syempre po yung lagi ko pong hinihiling na pagsama-sama po tayo na sa ating po mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po, madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis pa sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At maraming salamat pong muli, mga tambay. Magpapaalam po muna ang inyong katambay sa uulitin po. Abang-abang lang po tayo at siyempre po, ingat-ingat din po tayo sa ating bansa, sa ating bayan. Napakahirap po ng sitwasyon natin. Ganito po ang nararanasan natin, lalo sa hustisya. Dating Pangulo na, hindi pa makakuha ng mabilis na hustisya. Tayo pa kaya, mga kabayan. Mag-ingat po tayo, ingat po tayo. Maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye.